hear my voice, says the Lord, I know them, and they follow me. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. The disciples of John approached Jesus and said, "Why do we and the Pharisees fast much, but your disciples do not fast?" Jesus answered them, "Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. No one patches an old cloak with a piece of unshrunken cloth, for its fullness pulls away from the cloak, and the tear gets worse. People do not put new wine into old wineskins. Otherwise, the skins burst, the wine spills out, and the skins are ruined. Rather, they pour new wine into fresh wineskins, and both are preserved." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa lahat po ng pilgrims at ating mga sumusubaybay sa online platform, maligayang pagdating, welcome sa pambansang dambana ng Poong Jesus Nazareno. Mahilig po tayong magkumpara. Dati-rate, pag magkukumpara tayo, ang point of comparison natin, yung kapitbahay natin, o kaya yung katrabaho natin, o kaeskwela natin, mga kalaro natin, mga kaibigan natin. Yan lang po ang point of comparison. Pero ngayon po, with the dawn of social media, madaling makita, mas widespread yung iyong comparison. Sa sobrang dami, hindi mo na alam kung sino rin ang gagayahin o sino yung tutularan. Ganon din po sa ating ebanghelyo. No? Nagrereklamo yung mga disipulo ni Juan Bautista. Bakit kami at ang mga Pariseyo ay nag-aayuno, nagfa-fasting, samantalang yung mga disipulo ni Jesus Nazareno ay nagdiriwang, nagsasaya. My dear brothers and sisters, they missed the point. Kaya ka nag-aayuno, hindi lang dahil naisabatas ito. Nag-aayuno ka, bakit? Dahil pinaghahandaan mo ang pagdating ng Mesiyas, ang pagdating ni Jesus Nazareno. Hindi nila namalayan na andyan na pala sa kanilang kapaligiran, na andun na si Jesus Nazareno, na tinuturo sa kanila ni Juan Bautista. Siya yung ating inaantay. Siya yung manunubos. Walang iba kundi si Jesus Nazareno. Kaya yung point of comparison nila dito ay naging parang legalistic lang. Sumusunod kami dahil ito'y batas. Pero sa katotohanan, naging batas ito dahil sa iyong pagmamahal sa Diyos. Mahal mo yung Diyos, kaya naghahanda ka, nag-aayuno ka, pinaghahandaan mo yung kanyang pagdating. Samantalang nandirito si Jesus Nazareno, kapiling nila. Dapat nagdiriwang sila, nagsasaya sila. Dahil darating ulit yung panahon, sabi ni Jesus Nazareno, na mawawala siya. At balik sa pag-aayuno, lahat ng mga disipulo ni Jesus Nazareno. Kasama tayo doon, kabilang tayo doon. Nag-aayuno tayo
Hindi dahil nagpapapayat, no? Nag-aayuno tayo dahil dinidisiplina natin yung ating katawan. Dinidisiplina natin yung ating sarili. Hinahanda natin na kapag dumating si Jesus, kapakipakinabang tayo. Ganon din sa bawat pagpunta natin, pag-attend natin sa Santa Misa. Hinahanda natin yung sarili natin. Kaya simula't simula pa lamang, humihingi na tayo ng tawad. Inaayos natin yung ating kalooban. Kaya nga magandang balikan dito yung sinasabi ni Jesus. Hindi pwedeng paghaluin yung old wineskin at ilalagay mo bagong wine. May ahalin tulad natin na si Jesus Nazareno, siya yung new wine. Parating bago si Jesus. At tayo at ang kalooban natin, yan yung mga nalulumang old wineskins. Kailangan natin ihanda, kailangan natin palitan, kailangan natin baguhin, gawing new wineskin para handa kay Jesus sa pagpasok niya sa atin. Sa bawat Santa Misa, hinahanda natin yung sarili natin dahil tayo'y makikinabang. Tatanggapin natin si Jesus Nazareno pagdating ng komunyon, pagdating ng pakikinabang. Sa pagpapakinabang natin, naway manahan si Jesus Nazareno sa ating buhay. Naway panibaguhin niya tayo lalo, maging kawangis niya tayo, no? Maging kawangis tayo ni Jesus. Naway sundan natin ang yapak ni Jesus Nazareno, tulad ng pagsunod niya sa Ama sa langit. Amen.